class, and then ito electro clean. Ayan, dito sa may mga switch lagi talagang problema mga technician or hindi technician, siyempre yung mga owner, yung input buffer. Lagi input buffer, yung mga switch number 1 talaga yan. Kaya siguro maigi na galaw-galawin nyo yung switch ng amplifier nyo, kung hindi man kahit mga isang beses ang buwan lang, basta yung tipong ginagalaw-galaw nyo naman yung switch para hindi siya ma-stuck. Ayun, balik Ace tayo, Ace C5. Tapos natin ang Ace C7. Ito naman Ace na C5 naman. Voice over muna tayo ngayon dahil nagka-problema yung audio natin sa may recording natin. Ito, yung mayari nito ay si Sir ng taga Kaingin. 2 unit yung dinala niya, EQ na DBX, tapos itong Ace na C5. Ayan, Sir Ginos, may down na 1.5 ito. Nagastos na natin. Ayan, maraming salamat Sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then shoutout sa inyo Ayan, kaya dinala yung unit dito sa my shop dahil siyempre may problema. Itong Ace na C5 niya, parang walang audio. Hindi ko na ma-recall yung conversation namin dyan. Ayan. Ayun, ito yung mission natin for today's video, na sana magawa natin yung Ace na C5 ni Sir. Kasi yung DBX na 215 niya ay okay na, nagawa na. Bali ito naman yung Ace na CE5. Ayun, bali ititesting ko sa siya dyan kasi may power naman. Kaso walang audio yata yung channel 1 o channel 2. Pero ang deal pa rin dyan is if i-fix bias yan and then gawin yung dapat gawin, diba? Ayan, yung channel 1, kita nyo sa may video is may audio signal or may lumalabas na signal indicator. Dito sa channel 2 pala yung wala. Yung channel 1 is good. Ayan o, merong lumalabas. Tapos ginalaw-galaw ko na yung mga switch nyan. Ayaw pa rin. Ayaw talaga siya. Kasi minsan yung mga switch lang naman yung may problema dyan. Kailangan mo lang siyang galaw-galawin or ipi-preventive mo siya. Galaw-galawin and then contact cleaner. Pero dito, ayaw talaga siya oh. Kahit anong pihit ko siya dyan, wala talaga siyang audio na lumalabas sa may indicator. Yan, pagpalitin ko pa yung audio input para nalaman kung baka sa input lang. Wala talaga. Yan, wala talaga. Channel 2, wala. Channel 1 is good. Meron siyang audio. Ayan. So ngayon, balitat ang galing ko lang yung takip dyan para mas makita natin yung pinaka alaman loob niya. And then, siyempre, matroubleshoot na natin siya. Tanggal ko na yung takip. Ang hirap baklasin yung takip. Ayun, kakapukpok ko na, deform tuloy oh. Ang bira oh. Yan, tuwid na lang natin yan. Grabe. Ano bang tigas kasi tayo yung nakauna. Tapos grabe sa bang tigas talaga ang tornilyo niya. Okay, ito nakabukas na, nakauna nga siya oh. Para mabilis na lang yung video natin. Sukat tayo ng biasing nito. Kasi fix bias na kagad to ni bossing sa atin. Ito meron oh. Nasa 0.3. Ito nasa 0.3 meron din oh. Sabihin normal yung amplifier. Ang problema is yung audio. Ngayon maaring ito sa may mga switch. Sa totoo lang guys, isa sa problema ngayon ng CE series ng mga amplifier, halos lahat ng brand, lalo yung iMix and then Trident, napakasirain ng input buffer nila. Napakasirain. Ang unang nasisira dyan yung mga switch nila. Hindi katulad ng mga switch dati, ang titibay. Ngayon sobrang hina. Tapos once na nawalan na siya ng contact, tapos igalaw-galawin mo, wala na, hanggang sa matutuluyan na lang. Okay, dito lang, maaring dito, and then or maaring control. Sa ngayon, sabay na natin, palitan na muna natin na control ito dahil pinakita ko naman sa inyo, good naman yung amplifier. Pauli na lang natin yung pagbias niya. Kabisado ko naman na yung biasing dyan eh. Ayun, palitan muna natin ng control. Tingnan natin kung anong mangyari kapag napalitan natin yung control. Sabi ko sa inyo, bilisan na lang natin yung video natin. Pop, yeah, yan o, malalo siya nagagalit. Ayan, binaklas na natin. Binaklas and then pinalitan na natin yung control. Ayan, kulang na lang dito ay hinang.
Okay, ito yung pinaka-control nya. Ito to. Ayan. Value nito is 10k. Ayan. Tapos ang pinilit natin, siyempre 10k rin. 10k rin ito. Nakatago lang kasi kinabit ko na eh. Ito yung ginagamit natin sa mga repair natin na power amp. Yung may groove. Nakalimutan ko na yung tawag dito sa may groove nito. May English eh. Nirekorek ako doon pero nakalimutan ko na. Ayan, pinaltan na natin ito. Hinang na lang kulang. Inulit ko 10k yung value nito. Kasi ganun din naman eh. Kahit nasabi natin nandun yung problema, papalitan pa rin natin kasi may sayad ditong or may sabit itong channel 1 kapag pinihit mo is nawawala-wala. Okay, babalik ko lang muna itong board sa may front panel nya. Naibalik ko na yung front panel. And then tinisting ko na. Wala pa rin. Okay, pakita ko sa inyo. Walay pa rin. And then kapag ginagalaw ko yung switch doon, nagkakaroon. Doon pa rin sa may switch. Sa totoo lang, puro input buffer ang problema ko ngayon. Sa mga gawa ko ngayon dito. Ano ba yan? Okay, channel 1. Yan oh, may umay pa oh. Ba, may umay siya. Ito wala, pero pag ginagalaw mo siya dito, meron oh. Ilalim. Wala. Basta pag kuha ginagalaw mo rito, nagkakaroon eh. Okay, baklasin na lang natin. Ito tayo sa may input buffer, baklasin natin to. Tapos lagyan natin ng contact cleaner, binaklas, and then ito electro clean. Ayan, dito sa may mga switch. Lagi talagang problema ng mga technician or hindi technician, siyempre yung mga owner, yung input buffer lagi. Input buffer, yung mga switch, number 1 talaga yan. Kaya siguro maigi na galaw-galawin nyo yung switch ng amplifier nyo. Kung hindi man kahit mga isang besang buwan lang, basta yung tipong ginagalaw-galaw nyo naman yung switch para hindi siya ma-stuck. Pag ito kasi nai-stuck siya eh. Ayan, kulang na lang dito is linis. Ayan o, ginalaw-galaw na natin yan. Tapos pakita ko sa inyo na working na siya. O ayan, may signal lang ang channel 2. Okay, may cellphone na nakalakabit yan doon. Wala lang speaker kasi nakangat yung output natin. Ayan o, dalawa na. Naka-stereo na yan. Tapos try natin ni mono. Yan, naka-mono yan. O, dalawa yung ano, tumutunog. Okay. Tapos dito lang sa mga importante, no? Working na to. Doon lang talaga sa may switch, pambira na yan. O yan. Ngayon, next move na gagawin natin or next step na gagawin natin ay lalagay tayo ng fixed bias natin to. I-fix bias muna natin. Okay, babalik lang muna natin itong panel. Konting linis dito sa may likod naman kasi dito sa harap nakuskus na natin to eh. Ito na, binaklas and then pinalitan ko na itong dalawang trimmer. 501 nito. 501, 500 ohms. Ang nilagay natin is 220. Yan, 220 para mabilis tayo. Okay, yung bias nito is halos magpo 0.4 na. Ayun, binaba lang natin ng konti. Yan, binaba lang natin ng konti para hindi siya ganun kainit. Ito lang ha. Dito. O yan o. Halos magpo 0.3. Inaba lang natin konti para hindi siya ganun kainit. Lahat naman ang ginagawa kong C5, ganyan ang bias ko eh. Halos magpo 0.3 na siya. Mas maganda yan, hindi ganun siya kainit. O yan. Okay. Ayun na, sa mga gustong gayahin ha, nilagay ko yan o. Yan, 220. Okay, lilinisan ko lang muna itong casing kasi dito lang din naman linisan natin kasi dito harap and then likod malinis na. And then audio test ulit tayo. Naibalik ko na yung dalawang board, yan o. Okay, konting compressor pa para magiging malinis siya. And then maigi siguro tali naman natin ng konti ito. Ayan, naka 220 na tayo ha, 220 na yan o. Okay,
Bahala ka dyan. Ayan, yung cellphone natin is nakakabit pa rin doon. Kanina pa yan. Yung input natin, tapos yung tawag yan, speaker, nakakabit na. Inulit ko bago na yung control. Nakapag fixed bias na tayo. Ayan, fixed bias na. Tapos naka-contact cleaner na yung mga switch doon sa likod. Suabe na ito, no? Wala nang sabit. Tapos dito, kaso mukha na wala yung music. Ayan, ano na. Dalawa. Ayan, no? Naka-stereo mode tayo. Lakas talaga ng CE5 na to eh. Lakas din. 80 rin yung supply niyan eh. Solid din tumunog. Okay na. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung video natin. Naway nakapagbigay idea tayo sa may kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note medyo bago-baguhan lang. Sa mga veterano, pagtawanan na lang nilang ganitong klaseng content. Season na lang sa kanila to, kumbaga. Ayun, Sir from Kaingin, Quezon City. Ayun na yung unit mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng mga unit mo rito sa akin, kasi itong C5 okay na, tapos yung EQ mo na to is okay na rin ito. Ayan. Promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin always on Daguna 24/7. So kung gustong magpa-repair along sa Oyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.